Magandang araw, Zamboanga Peninsula, maayong buntag Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa kapihan sa Rehiyon 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Ngayong araw ay makakasama natin ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 9 upang ibahagi ang kanilang mga tagumpay at inisyatiba upang labanan ang pagkalat ng droga sa Zamboanga Peninsula. Bago natin ipakilala ang ating mga panauhin, nais muna namin kayong anyayahan na panoorin ang ating live stream sa Facebook page ng PIA Western Mindanao, cross-posted sa Pagadian ng Zamboanga del Sur Media at ilang Facebook pages ng government line agencies. Naka-hook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. Binabati natin ang lahat ng ating mga media partners who are monitoring us live right now from Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, and Basilan. Binabati din po natin ang ating mga kasamang media partners live here in the venue. Of course, hindi natin makakalimutan ang ating networks of information officers mula sa mga probinsya, city, municipalities, and barangay information officers networks natin across Zamboanga Peninsula. At this point, ipapakilala na po natin ang ating panauhin mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. We have our Regional Director, Sir Brian B. Babang. Good morning po, sir. On behalf of the Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9, I would like to extend our heartfelt gratitude to Regional Director Noemi B. Edaga and the Philippine Information Agency for inviting PDEA 9 to be part of today's PIA Kapihan program. The Philippine Drug Enforcement Agency, as the implementing arm of the Dangerous Drugs Board, the policymaking and strategy formulating body on drug prevention and control, is mandated to ensure the efficient and effective enforcement of all provisions under Republic Act 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Through our regional offices, PDEA remains steadfast in its mission to safeguard our communities from the menace of illegal drugs. Today's forum provides an excellent opportunity to share updates on our continuing efforts in the national campaign against illegal drugs. Through this platform, we aim to inform the public about the various strategies, programs, and initiatives being undertaken by PDEA 9 to prevent and suppress the proliferation of illegal drugs in our communities. We also seek the support and active participation of everyone in this fight by raising awareness of the different anti-drug programs being implemented. We hope to encourage each one of us to stand firm, resist, and say no to drugs. We will likewise highlight the agency's collaborative programs designed to assist persons who use drugs or PWODs through proper treatment, rehabilitation, and reintegration, implemented in partnership with concerned government agencies and local government units. Furthermore, we wish to emphasize the strong collaboration among national and local government agencies, law enforcement units, security forces, educational institutions, and the health sector in carrying out key initiatives such as the Barangay Drug Clearing Program and the Drug-Free Workplace Program. Through these multi-sectoral efforts, we continue to strengthen our collective commitment to build safe, healthy, and drug-free communities across the Zamboanga Peninsula and throughout the nation. May I now call our staff from the Operations Division, Agent May Lagarnia, to discuss our operational accomplishments, our programs, and our initiatives. Sa ating mga masusing taga-subaybay, maayong buntag sa atong tanan. On behalf of the Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 9, allow me to present the agency's two-pronged approach in combating the drug problem in the region. My order of presentation are as follows.
the introduction, the two-pronged approach of the agency, the supply reduction efforts, the demand reduction efforts, our outcome and conclusion. The Philippine Drug Enforcement Agency plays a vital role in the country's efforts to combat the drug problem and promote a safer and healthier society. Established under RA 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PDEA serves as the lead agency in the enforcement of all laws related to dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals. To address the drug problem holistically, PDEA implemented a two-pronged approach by combining suppression efforts to dismantle drug syndicates and prevent the proliferation of illegal drugs, and prevention initiatives to educate the public on the ill effects of dangerous drugs. This dual approach in addressing the drug problem involves first, the supply reduction. This refers to the efforts of the government which aimed at limiting the availability of supply of illegal drugs by cutting off sources, disrupting trafficking networks, and dismantling distribution channels. In short, we take away the available supply of illegal drugs in the market, thereby decreasing the opportunities of individuals to access and abuse these substances. Second, the demand reduction. This focuses on reducing the desire and need for illegal drugs through a range of initiatives, programs, including lectures and integration programs. Our supply reduction efforts include law enforcement operations. These are anti-drug operations being conducted by our law enforcement units to seize and confiscate the supply of illegal drugs in the market. This involves conduct of buy-bust operations, interdiction operations, service of search warrants, and the dismantling of drug dens and laboratory facilities. Shown on the screen is the comparative data on the number of operations conducted from January to October across 3 years, from 2023 to 2025. As we can see, almost the same yung data in 2024 and 2025, significantly higher compared to the data in 2023. On the number of operations arrested, almost parallel to dun sa number of operations conducted. Pag tumaas yung number of operations conducted natin, tumataas din yung number of arrested drug personalities. However, in terms of shabu seizure, makikita natin na sobrang taas ng seizure natin in 2025 compared to the first 2 years of our comparison. This is the product of our enhanced law enforcement operations, which we were able to confiscate 67 kilos and 89 kilos of shabu in just a span of 1 month. For marijuana seizure, there is also a significant increase in 2025 with notable confiscations of 14 kilos in May 2025 and nearly 7 kilos a month later. The same, significant yung seizure ng rescued minors in 2024 and 2025. On the number of high-value targets arrested, a significant surge was observed in 2024, with 37 individuals apprehended. This consisted of 15 government employees, 3 law enforcement officers, 5 elected officials, and 14 local government units employees. Shown on the screen is the overview of the number of cases filed across Zamboanga Peninsula. The following slides highlight key operations conducted in the region, showcasing significant accomplishments and efforts. Another supply reduction efforts involve destruction of dangerous drugs. It is the official and lawful process of disposing confiscated, seized, or surrendered illegal drugs and controlled substances to ensure that they are permanently eliminated and can no longer be used, reused, recycled, or resold. This process is being supervised by PDEA, being the lead agency. In 2024, PDEA RO9 destroyed a total of 14.7 kilos of shabu
and 22.9 kilos of marijuana, amounting to around 103 million pesos. On February 12, 2025, PDEA Region 9 marked a significant milestone with the destruction of 331.2 million pesos worth of illegal drugs. This is the largest destruction recorded to date. PDEA RO9 is set to surpass this milestone with the upcoming destruction activity of approximately 164 kilos of shabu valued at 1.1 billion pesos scheduled next week. Moving on, PDEA also conducts routinary canine inspections to ports and courier warehouses to prevent entry of dangerous drugs in the region. In 2025, a total of 820 canine inspections were already conducted throughout seaports and airports in the region, particularly Port of Zamboanga, Port of Dipolog and Dapitan in Zamboanga del Norte, Zamboanga International Airport, Pagadian and Dipolog airports. We also conduct random inspections in courier warehouses such as JNT, LBC, and JRS. On December 2024, we were able to confiscate 2 kilos of marijuana at LBC warehouse in Zamboanga City. PDEA likewise strengthened partnership with key government agencies through the signing of Memorandum of Agreement for the creation of Airport and Seaport Interagency Drug Interdiction Task Group last May 28, 2025 in Zamboanga City. Another supply reduction effort is the asset seizure and financial investigation. PDEA's deputized Anti-Money Laundering Council financial investigators play a crucial role in tracking and disrupting financial transactions linked to drug trafficking. They focus on investigating bank accounts, insurance policies, and other monetary instruments suspected of being used for money laundering. Pag walang pera, walang asset, mahihirapang gumalaw yung drug syndicate. So we are now disrupting the supply chain through financial investigation. Now we proceed to the second approach, the demand reduction strategy. First off, we have advocacy and prevention education. PDEA spearheads initiatives to empower communities and promote a drug-free lifestyle through comprehensive education, strategic information dissemination, and inclusive community engagement. By raising public awareness and fostering a culture of prevention, we strive to build resilient individuals and communities equipped to make informed choices and reject substance abuse. As of October 20, 2025, the region has successfully conducted 160 information drives in schools, government agencies and offices, and private establishments since January 2021. Through strategic partnership with educational institutions and government agencies, we continue to expand our reach and impact in the communities. PDEA Region 9 was honored to be recognized as a partner agency of the Department of Education during the 2025 Regional Partnership Summit held in July 2025, further solidifying our collaboration in promoting a drug-free environment. Another demand reduction effort is the implementation of a drug-free workplace program. This initiative promotes a safe, healthy, and productive work environment by ensuring all employees are free from the influence of dangerous drugs, fostering a culture of wellness and responsibility. Through the Regional Peace and Order Council 9, a resolution was passed enjoining LGUs to establish or create a drug-free workplace program. As of today, a total of 55 local government employees and national government agencies have already adopted and implemented a drug-free workplace policy. In relation to their application to a drug-free workplace, just this third quarter of this year,
A total of 24 lectures were already conducted to LGUs, NGAs, and private entities. Likewise, a total of 11,941 personnel underwent drug testing still in relation to their application for a drug-free workplace. And out of this number, 113 personnel tested positive for drug use. Insofar, throughout Region 9, may 5 na pong government agencies and LGUs na proud and loud na nakapagpaskil ng kanilang drug-free workplace markers. Moving on, another demand reduction efforts include Barangay Drug Clearing Program. It is a flagship initiative of PDEA. This program mobilizes communities to tackle drug issues at the grassroots level. Through interagency collaboration and community engagement, it aims to eliminate drug problems and create a safer environment for all. Showing you the current drug situation of Zamboanga Peninsula as of today, we are happy to announce that we only have 18.96% remaining drug affectation throughout the region. To ensure the program's success, we continuously conduct capability enhancement trainings for our partner agencies, equipping them with the skills and knowledge needed for effective and efficient implementation of the Barangay Drug Clearing Program. Activities include training of trainers, continuous implementation of BDCP requirements, and SICAP BADAC. Another demand reduction effort is the establishment of Balay Silangan Reformation Centers, a community-based initiative by PDEA. Balay Silangan provides a supportive environment for drug offenders who voluntarily surrender or are court-ordered. So the program offers temporary refuge, reformation, and livelihood trainings, aiming to reform and reintegrate individuals into society, promoting a second chance and a drug-free life. Currently, there are already a total of 47 established Balay Silangan Reformation Centers throughout the region, with 31 operational and 16 non-operational BSRCs. These reformation centers have already produced 693 reformists or graduates, while there are 143 ongoing clients. Also, part of our demand reduction effort is the collaboration with civil society organizations. These CSOs play a vital role in the anti-drug advocacy campaign. Once accredited by our agency, they will act as force multipliers of PDEA RO9 in the conduct of advocacy campaigns in their locality. In Region 9, our partner CSO is the Crime Watch Volunteers in Zamboanga City, headed by Sonny Boy Jalani. Another program of the agency is the assistance provided for treatment and rehabilitation, wherein through Regional Public Assistance Desk Officers, we provide assistance for those who voluntarily submit for treatment and rehab. We just want to make it clear to the public na wala pong rehabilitation center si PDEA, but we provide assistance for families or individuals na makapag-file ng petition sa court for rehabilitation. Since January 1 of this year, we've already catered 87 clients. 4 were successfully admitted to rehabilitation facilities, and we have 8 on process for filing of petition. Aside from the demand and supply reduction efforts, we also have support initiatives. One of it is the Operation Private Eye. It is a reward mechanism for qualified confidential informants who provides vital information which resulted in the successful seizure and confiscation of dangerous drugs and arrest of drug personalities. Since last year, a total of 3,215,758 pesos and 97 centavos worth
of monetary reward was successfully awarded to qualified confidential informants. So meron po tayong ganitong programa para sa ating mga confidential informants na mabigyan po sila ng reward pag nag-report po sila sa PIDEA at nag-result po into successful anti-drug operation. Not only to informants, we also provide reward to qualified members of the operating teams through Operation Low Men. Ito naman po ay para sa mga operatiba. It is a reward mechanism for qualified law enforcers who participated in the conduct of anti-drug operations which resulted in the successful seizure of dangerous drugs and arrest of drug personalities. Since last year, a total of 2,707,258 pesos and 24 centavos was awarded to members of the operating teams including support units. So for our outcome and impact, we reduce the drug supply and trafficking in target areas. We aim to increase number of drug-cleared barangays. We reformed and reintegrated individuals contributing to safe communities and strengthened partnership among law enforcement units, LGUs, and the public. In conclusion, this two-pronged approach or dual approach, the demand and supply reduction efforts ensures a balanced, comprehensive, and sustainable anti-drug campaign. Continuous collaboration and public support are vital for a drug-free Philippines. That's all from PIDEA Regional Office 9. Daghang salamat, and to God be all the glory. Thank you so much for that comprehensive report. RD, sisimulan na po natin ang ating mga katanungan. Unahin po natin ang mga tanong from our online viewers. Mula po sa Zamboanga, Sibugay. First question po, ano po yung maitutulong ng publiko? Paano po makakapagbigay ng suporta ang publiko sa misyon ng PIDEA beyond reporting drug activities? Okay, thank you, Ma'am Kleng. So, aside from reporting illegal drug activities and personalities involved in illegal drug activities, of course, nandun nga sa ating programa yung rehabilitation, drug education, and other activities na makakatulong sa ating campaign against illegal drugs. So, sa ating rehabilitation, nakita natin yung mga voluntary na nagsusurrender, and yun nga sinabi na we assist them sa filing ng petition sa court, o i-assist natin sila din sa kanilang drug dependency examination para makita kung ano ba talaga yung kanilang dependency sa illegal drug use. So sana lahat ng mga involved sa illegal drugs or use of illegal drugs is ma-assisan natin to undergo the rehabilitation program. And doon din sa education, siyempre nakikipag-partner naman tayo sa ating mga LGUs, sa education sector, sa schools. So hindi pa natin napupuntahan lahat ng mga areas na to, yung lahat ng mga schools na to, yung mga communities na to. So yun ang isang gagawin natin. Dapat in-encourage natin yung mga leadership dito sa mga communities na to and sa mga schools to coordinate din sa PIDEA para may schedule din natin yung ating mga pagbibigay ng awareness sa illegal drug use and education sa illegal drugs. Yes, RD. Second question po from Zamboanga, Sibugay. May suporta po ba na binibigay ang PIDEA para sa mga pamilya po na apektado ng drug abuse? Sa current programs na available na ini-implement natin ngayon, yung Barangay Drug Clearing Program, nandyan yung Community-Based Drug Rehabilitation Program, nandyan din yung Balay Silangan Reformation Centers natin, and nandyan nga din yung public assistance desk natin para sa pagpaparehab ng mga gumagamit ng illegal drugs. So, yun po ang pwede nilang i-avail na mga programs natin para yun, mabigay yung tamang intervention, yung tamang treatment sa
sa kanila, sa mga drug users. Alright, RD, we will now go sa atin pong media question. Live here from the venue, we have from Pagadian News Channel, Dudes Marzon. Hey, sound. Good morning, RD. Tanong ko lang po, ilan na po ba yung drug-free barangay dito sa Pagadian City? May I ask our regional team leader natin, our supervisor sa implementation ng barangay drug clearing, siya kasi ang may data ng number of barangays na nadideclare ng Regional Oversight Committee. So, kahit paano, kabisado niya yung number of barangays which are declared. Okay, may buntag sa tanan. Question is drug-free. Yes, Kung drug-free ilan. barangay. So actually, ang Barangay Drug Clearing Program, meron po tayong dalawang process. At mag-apply sila for clearing at saka sa drug-free. As to question sa drug-free, before, meron tayong 115 unaffected barangays. So these 115 unaffected barangays, nag-apply po sila sa proseso. Nag-undergo sila sa proseso based sa DDB Regulation Number 4 Series of 2021. So these 115 barangays, na drug-free po sila. And then the remaining, yung mga affected barangays is a-applyan po nila sa drug-cleared barangay. So dalawa po yun iklaro ko lang, iba po yung drug-free at saka sa drug-cleared. As to questions kung ilan, ang lahat po is 115. The rest is for clearing. Then idiretso ko na lang kung ilan na po ang na-cleared sa Zamboanga Peninsula, including Isabela City, is 1,428 barangays were drug cleared. Yun po. Thank you. Okay, sir, yung isang barangay na matatawag natin na drug-free, for example, yung nag-positive sa mga individual na gumagamit ng drugas, kung sakaling babalik sila, matanggal ba sila sa listahan ng drug-free? Hindi naman. Since, ano yung tanong Kung for example, mabalik tong... mabalik, Oo. nag-relapse, nag-relapse. sa drug-free tapos may na-identify. Matangtang ba sila sa list nga drug-free? Hindi naman automatic. May ano po sila, reglementary period, mga 60 days po. Pag na-identified natin, especially during drug testing, sa barangay nila and then or kahit sa ibang lugar and then nag-positive. So what will happen is mag-i-issue po kami ng gagawan natin ng resolution at certification and then ipapareceive po natin sa punong barangay. And then mayroon po silang 60 days na gagawa nila ng intervention or any action taken for that particular drug personality po. Then pag ng 60 days, mag-report sila sa amin, hindi po maapektuhan or hindi po ma-revoke yung drug-free status nila. Okay, next question, sir. Yung sa national operation ng PDEA at dito din sa Zamboanga Peninsula, tuyot-ladang mga shabu ang nahuli tapos nagkantidad og pila ka milyones. Nganong walay nadakpan nga mga high-ranking drugs nga kuan ini, sir? Ang shaburay nakuha nabay nag-inform nga ganito ganyan amalis ka dyan kasi may operation. Bakit mga shabu lang yung nahuli, walang mga personality behind that operation? Operations na high volume seizure, sir, yung sa Zamboanga City. Doon sa latest na mga operations natin doon sa Zamboanga City, yung nabanggit kanina sa report, yung 67 kilos and 89 kilos, may mga arrested personalities siya. May mga arrested personalities yung, kumbaga, operation na yon yung sa 67 and 89. Usually, yung mga operations naman na kinakandak natin is kasama palagi yung may arrest na individual and may seizure tayong volume of illegal drugs. So usually naman, ganun naman po yung setup. May mga instances, pero madalang siya Yung parang,
walang naaresto. Kumbaga, hindi naabutan yung arrested personality. May mga ibang seizure naman kung napapansin niyo, siguro nabalita yung mga seizure sa region Pangasinan is and Zambales Region 1 and Region 3 yung mga volume of seizure doon na walang nahuling personality kasi nga parang na-recover yon sa na-recover ng mga fishermen, yung itong mga illegal drugs na i-report sa law enforcement. So ayun, na parang na-surrender yung itong mga illegal drugs na to. Yung isang nakuha ng Navy naman is may arrest naman din yon, Chinese national, 1.5 ton yung nakuha doon sa naman yon, Region 3, Region 3. Okay. Usually sa mga drug smuggle, yung mga sindikato, sa dagat nila dadaan yung mga kontrabando kasi walang checkpoint. So yung operation nyo nag-upgrade, may dagat na ho ba? With coordination sa mga maritime police, Coast Guard. Yes, sa ngayon, yung initiative natin na magkaroon ng interagency task group, yung nandyan lahat ng mga nasa maritime sector, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Maritime Police, Philippine Ports Authority, Bureau of Customs, kasi siyempre sa filing ng cases, importante si Bureau of Customs na kasama natin sa initial checking, sa mga ganun. So, may nabuo tayong interagency task groups both sa port and sa airport. So yun yung parang team natin na pag may mga ganyang cases, incidents, and yun ang magre-react. So sa ngayon, may mga dinedevelop kaming parang training program, training design para sa aming kasi interagency yun, baka mag-overlap yung function ba, parang gano'n. So na-identify naman doon yung kanya-kanyang role ng bawat agency. So yun ang parang gagamitin natin para mas mabilis nating ma-address yung dumadaan sa dagat. In terms of resources, kasi sa amin, PDEA, wala naman po kaming pandagat na gamit. Usually talaga mag-coordinate kami sa mga taga-pandagat, mga ganun pa, sir. Okay, dito sa Pagadian, sir, through the effort of Mayor Samico, mayroong infrastruktura na balay silangan, tapos mayroon ding rehabilitation center. Ang problema, wala pong nag-check-in doon. Kasi sabi ho ng DILG for compliance, sabi ni Mayor na na-aksyahan ng pera, wala namang nag-check-in na drug personality. Sino po ang main charge dito, sir? Yung pag mahuli, direct na ba sa prison or PDEA o sino po? Surrendery po, gaya ng pinresent kanina, yung konsepto ng balay silangan is yung mga surrendery. Yung magbo-volunteer talagang magpa-reform. Mga pusher naman siya, mga pusher. And yung iba doon is yung galing sa kulungan, na kapag plea bargain sa court, may order si court, na dapat i-address yung kanyang kumbaga intervention doon sa Balay Silangan. Kumbaga doon siya mare-reform sa Balay Silangan Center. So ang Balay Silangan Center is ang nagpapatayo nito yung ating mga LGU. Per DDB Dangerous Drugs Board Regulation, kumbaga yun yung basis natin kaya may Balay Silangan Center tayong pinatayo. Ang nagmamanage talaga dyan sa Balay Silangan Reformation Center is yung LGU. Kumbaga sila ang mag-assign ng manager, magmamanage nung nito. So usually nandyan siyempre may kasama diyan yung taga-health officer, taga-security sector, training, in terms of training nandyan dapat din si TESDA, DTI, kumbaga composite din yung parang mag-i-implement nito or i-invite ng LGU, pero yung talagang nag-implement niyan is si LGU. Siya magpapatayo, siya mag-implement. Ang pwede na lang, ang naitutulong lang ni PDEA dyan is yung mga requirements. Ano yung mga dapat nating i-consider para complied tayo sa Dangerous Drugs Board. Okay. Since Philippine Drug Enforcement Agency, sir, nakapokus sa drugs, yung mga illegal, may extend program ba kayo na labas dyan sa drugs or information campaign, dissemination, whatsoever? Sa amin, sa Philippine Drug Enforcement Agency, basta with regards to prevention, control of illegal drugs,
talagang kami yung kumbaga in charge. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman namin kumbaga actionan lahat yan. Kasi nga yung kumbaga pag education, hindi naman talaga kami pang education. Yung sa health, hindi rin kami pang health. Kumbaga kailangan namin i-coordinate sa may mandato na gano'n. So kung kailangan namin ng talagang malawakang rehabilitation, siyempre kailangan natin yung expertise ng ating Department of Health, sa education naman is Department, sa DepEd, mga ganun, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir Dudes. Next media to ask is from Brigada News FM Pagadian, Sir Jun Tibor. Good morning, RD. Morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Sa Municipality of Pitugo, Vice Mayor James Sikik, former mayor, nagpatawag siya ng kanyang mga residente, yung mga alleged person na gumagamit ng droga. Tapos pinapakita sa live sa social media. So ano po ba ang stance ng PDEA ukol dito? Pwede ba i-live ang alleged person na pwede ba i-live yung mga alleged person at hindi po ba ito violation sa kanilang rights po, RD? Sa paningin ko, sa observation ko lang is parang first time yan na parang hina-highlight yung kumbaga or pinapublish. So kung may arrangement naman yung nag-i-implement and then yung mga clients doon na okay lang sa kanila na i-publish, siguro walang problema. Pero as to yung parang usual na procedure is hindi naman talaga natin siya pinapublish or hindi natin brino-broadcast, kumbaga. So consider sila as drug victim tapos mayroon bang rights yung public officials even though may mga may mga conversation na okay lang tapos may mga kasama pa na minors, meron ba silang rights to publish nga doon sa mga Sa tingin ko, sir, pwede ba i-refer ko sa aming legal kung pwede? Si Attorney Carlin, sir. Hello, good morning po, sir. Yes, ma'am. As to your question, ito po ay in reference to our drug personalities po, right? As to the privacy of the drug personalities, yung mga data po natin as to their pag-surrender po sa in relation to the Barangay Drug Clearing Program is strictly confidential naman po siya. Pwede naman po siyang i-broadcast as to the number ng mga nag-surrender po. This is to ensure na yung ating mga mamamayan ay maengganyo rin po sila na sumurrender in case na may problema po sila sa illegal na droga. At kung mamarapati naman po natin, itong mga drug personalities na po ito ay kailangan din po nating bigyan ng protection dahil sila po ay mag-undergo pa po ng proper intervention na nakadepende po sa kanilang drug dependency examination sa tulong po ng ating Department of Health. So, Mike. Sa ginawa po ni Vice Mayor James Sikik, ano po yung stance sa PDEA po, ma'am? Kasi naglalay po sila sa Facebook, tapos pinapangalanan, ito po yung mga allegedly na gumagamit ng droga. Ano po yung stance ng PDEA po? As to the part of PDEA, kung ang purpose po ni Vice Mayor is just to encourage yung pag-surrender po ng ating mga yung mga publiko na engage sa illegal na droga ay pwede naman po ito as long as hindi po matatapakan yung rights ng ating ibang surrenderies as to their
dispense po ng other personal information po ng ating mga surrenderies. This is in reference po sa ating Data Privacy Act. Okay po, so depende po sa motibo. Sa motibo po Okay, tayo. balik po tayo kay RD para sa last question. Last question ko po, RD, is halimbawa, no, isa akong informant, meron akong binigay na tip sa PDEA na ito i-read. Tapos, ayokong ma-drag yung pangalan ko. Gusto ko lang kung ano yung pamumuhay ko ngayon, normal. Gusto ko rin na pagkatapos, hindi pa nasimulan, pagkatapos ng event, o di kaya kung sino man yung nasakuti dyan sa mga binigay kong informasyon, kung may mga trouble ba, masama ba ako sa kaso, RD? Hindi naman po, sir. As to confidential informants and information, ganun nga po, treat din natin siya as confidential. Dapat hindi nalalaman kung saan yung source ng information. So, dapat hindi ka ma-divulge na si ano ang nag-report niyan, ganyan. So, hindi naman po namin ginagawa yan. Wala pong, sa tingin ko, sa mga law enforcement units, PNP, PDEA, hindi naman namin, kumbaga kahit pa paano, pinaprotektahan naman namin yung, kumbaga, confidentiality ng informant and ng information. Okay, thank you po, RD. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Sir Jun. Now we will go sa mga questions po natin online from Zamsulta. How is PDEA leveraging partnership with local communities, schools, and LGUs to shift the focus from solely enforcement to community-driven prevention and addressing the root causes of drug vulnerability po, RD? Yun nga po, ma'am. Hindi lang naman law enforcement activities yung ginagawa ng mga implementers ng anti-drug program. So, nandyan nga yung isang strategy, yung demand reduction strategy, involving rehabilitation, education, and other community activities na makakatulong sa ating mga persons who use drugs para makarecover and makabalik sa normal na, kumbaga, normal na pamumuhay, parang gano'n. Yes, RD. Next question po from Zamsulta. Beyond the immediate numbers of arrest and confiscation, paano po ba minimeasure po ng PDEA ang long-term social success ng mga interventions po natin, specifically in reducing relapse and improving the safety and well-being po ng ating mga kabataan? So, yun. Yung mga programs natin na ini-implement is, yun nga, yung rehabilitation, education, law enforcement. Paano natin siya mini-measure? Yung barangay drug clearing, nakikita natin yung, kumbaga, participation ng mga implementers. So, dapat talaga yung mga implementers, yung anti-drug abuse councils natin is talagang familiar and trained sa pag-implement o pagkakandak nitong mga programa and activities. So, yun, nakita natin sa data na may mga affected barangays pa rin, or kumbaga parang hindi pa nila nasusubukang magpa-clear ng kanilang mga barangays as drug cleared. Ibig sabihin, siguro, baka hindi pa natin sila natuturuan or hindi pa nila na-experience na talagang kumbaga i-implement itong barangay drug clearing program. So mas particular ako sa, kumbaga, yung nag-implement is dapat talagang marunong para masundan niya lahat yung mga pinapagawa natin kasi marami siya eh. Kahit sa amin, di ba, may law enforcement, rehabilitation, kung hindi natin masyadong pag-aralan yun, medyo mahirapan din tayo sa implementation, lalo na itong mga barangays natin. RD, paano po ba natin pinupush yung mga barangay po natin to be really active and to submit kung ano po yung mga kinakailangan ng PDEA? Na-mention niyo po din kanina, kailangan active yung ating mga badak, no? Lahat po ba ng badak natin dito sa Zamboanga Peninsula aktibo? Kung hindi po, paano po natin sila ine-encourage or pinupush, no, to comply with what PDEA needs? Yes, ma'am. So, kailangan talaga natin si DILG, si Department of Interior and Local Government, sa pag-implement nitong Barangay Drug Clearing Program.
may mga measure silang kinakandak, yung pag-audit sa functionality ng ating mga Barangay Anti-Drug Abuse Council. So, na-check nila kung nagfa-function itong mga Anti-Drug Abuse Council nila. So, importante talaga si DILG din na yung regular naman, meron silang tinatawag na strengthening institutional capacities of barangays, Barangay Anti-Drug Abuse Council or SICAP BADAC. So talagang yearly siya kinakandak na kumbaga kinakapacitate yung mga implementers ng Barangay Drug Clearing Program. So talagang yung mga Barangay Anti-Drug Abuse Council, yung mga 7 tao yan, so nag-a-attend sila ng mga seminars na kinakandak nga ng DILG. Once nakakandak si DILG ng mga ganitong seminar, nakikisabay po ang PDEA, DOH, and PNP para nga maibigay din namin yung mga step-by-step procedures na gusto nating malaman nila para yun nga maging successful yung implementation ng barangay drug clearing. Pero pag non-functional po yung ating mga badak, may penalty po ba sila, sir? As to non-functionality, wala naman siyang wala siyang kumbaga penalty, pero siguro may intervention si DILG diyan para kahit papaano tumaas yung functionality nila kasi may low, medium and high eh. So minsan naman yung high parang pag nakatikim siya ng high functional sa minsan nagre-relax. So bumababa din, nagiging medium siya. So dapat talagang pag nagfa-function ka na, dapat may consistency din talaga siyang kumbaga, consistent din yung pag-maintain mo na functional yung council nyo through attendance sa mga trainings, updates sa mga bagong policies na linalabas, kung paano i-treat yung mga surrenderies, mga ganon. Yes, thank you for that, RD. Now, our next media to ask question from Pagadian Media, we have from Bell FM, Jay Ofima. Hello RD, good morning po. Good morning to everyone. RD, kanina po, nabanggit po ni ma'am kanina na sa ginagawa niyo pong visitation sa lahat ng mga warehouse sa Zamboanga Peninsula, may isa pong warehouse na LBC Zamboanga is nakuna ng illegal drugs. Ang tanong ko po ngayon RD, dito sa Zamboanga Peninsula, wala pa po bang nangyaring insidente na yung illegal drugs is idinaan sa pagbibinta sa online? Kung sakaling wala pa po, yung illegal drugs na nakuha galing sa warehouse ng LBC, para saan po iyon? Isa sa mga minomonitor nating routes or trends ng distribution ng illegal drugs is kasama yung mga parcel or courier services. So may K9 team tayo, may interdiction team. Regular silang nakakandak ng mga sweeping, paneling sa mga hubs na to or warehouse na to. So, yun. Kaya, on record, may mga talaga, kahit sa ibang region, may mga nadidiscover na pinapadala talaga. Ginagamit itong mga services na to para sa pagdidistribute ng illegal drugs. So, talagang possible na meron tayong makuha dyan. As to yung isang question is on the, para saan po? Yung tanong ko po kasi kung sakaling wala pa pong nangyaring pagbibinta ng drugs na idinaan sa online, yung nakuha na illegal drugs, para saan po iyon? Usually sa use naman, may mga intelligence mga kumbaga information tayo regarding sa online, pero so far hindi pa tayo nakaka-execute ng arrest. Pero may mga monitor na tayo sa mga ganyan din sa online. Okay, follow up RD. Ano po ba yung sanctions na ginagawa or ipinapatupad ng PDEA tungkol po or doon po sa LBC warehouse na kung saan nakunan niyo po ng illegal drugs? May memorandum of understanding naman po kami. Actually, ayaw nila magpabanggit ng name nila. Tumutulong sila pero ayaw nilang hina-highlight din yung kasi baka maka-affect sa business nila. So lahat ng mga ka-partners namin na courier services, di namin talaga sinasabi kung saan nakuha, saan na-discover yung drugs kasi nga parang source of sila din yung informant din sila din ang nagre-report, nagsasabi. Pero yun, iniingatan din naman namin yung kumbaga
kumbaga request nila na dapat hindi sila nababanggit sa ano kasi nga parang informant din ang dating nila. Pag nakita nila sa ano na discover nila, nire-report din naman sa amin. Okay po. Ibang katanungan naman, RD, maraming mga drug den na po ang na-dismantled ng inyong tanggapan sa pakikipaglaban ho sa illegal drugs dito sa Region 9. Tanong ho lang po, RD, wala ho ba tayong laboratorio ng shabu dito sa Zamboanga Peninsula? Ang record natin dyan is way back 2008, 2009, Zamboanga City. Yun lang ang parang instance na may record tayo ng kumbaga suspected clandestine laboratory. So after noon, wala naman nang na-discover. Ang trend nga, kasi ngayon is puro smuggling. Makikita natin yung entry ng illegal drugs is halos kumbaga gawa na siya. Kasi nga may mga consideration din daw yan. Kumbaga sa analysis namin is may mga siguro kahirapan sa part ng mga illegalista na magtayo ka pa ng facility mo, magdala ka pa ng gagawa, parang may ganun na mga consideration. So, ang nakikita nating trending ngayon sa proliferation ng illegal drugs is through entry sa ating mga coastlines, dumadaan sa mga ating mga dagat. Huling katanungan na lang po, RD. RD, sa tingin niyo po ba is epektibo po ang pamamaraan ng Administrasyong Marcos na soft hand approach sa pakikipaglaban ho sa illegal drugs na kung saan hanggang ngayon ho is talamak pa talaga yung illegal drugs natin dito sa hindi lang sa Region 9 kundi sa buong bansa ho? Hindi naman po nagbago yung ating strategy. Demand and supply pa rin. Go hand in hand pa rin siya. Kumbaga, pag nalalaman natin yung kumbaga supply routes, kung sino nagpapadala, nagpo-focus din naman yung law enforcement dito. Yung sa ano naman, sa demand side, yung rehabilitation, talagang ini-encourage natin na magpa-rehab yung may mga kumbaga magpa-rehab yung mga drug users na sa tingin nila is kailangan nila ng tulong kasi yun naman talaga ang may available naman tayong mga programa para ma-assisan sila. Yan po. Okay, salamat po, RD. Thank you, Sir Jay Ofima of Bell FM. Now we go to our next media. From XFM, we have Ma'am Joan Joy Guok. Exciting morning po, RD. Good morning, media friends and PDEA friends. Sir, here in Zamboanga del Sur po, particularly in Kumalarang and San Pablo, nag-implement po sila ng mga surprise random drug testing po sa mga empleyado po nila. Now, my question is that, how effective po ang mga drug-free workplace policies po na pinapatupad, of course, reinforced with the PNP sa pag-promote po ng drug-free environment? Gaano po yan ka-epektibo po? And then, ano pa po yung mga plano pa po ng ahensya para po mas palawakin pa po yan? Yes, ma'am. Kailangan i-increase natin yung mga nag-i-implement ng drug-free workplace. Kasi nga, hindi lahat is nag-i-implement ng drug-free workplace. So, di natin malalaman yung condition, status ng isang workplace kung hindi nila i-implement yung drug-free workplace. May basis naman na tayo para i-implement yon. So, kailangan talagang i-implement nila. So, yun, nakita natin sa present kanina is halos marami ng LGUs, national government agencies, and may mga private establishments din na nag-implement ng drug-free workplace. So, dapat every workplace ganun. Kumbaga, sa amin sa PDEA, in-implement talaga namin. So, may mga regular naman na nagkakandak din ng talagang nag-i-implement ng kanilang mga drug-free workplace. Yearly talaga kinakandak nila more than one, minsan kumbaga makaapat silang pa-drug test. Yun nga lang, yung mga requirements, siyempre kailangan nandyan yung policy kung ano yung gagawin natin pag may nag-positive. So usually, kailangan nating tulungan yung nag-positive, kumbaga. And may Supreme Court ruling yata na latest na pag nag-positive yung isang empleyado, hindi kailangan tulungan. Parang gano'n ang sinasabi ng Supreme Court decision na yun. Tulungan siya, hindi lang basta i-dismiss. So, kumbaga, parang batas na rin siya.
Sir, dito po sa Pagadian City particularly po na mention po ng kasamahan namin kanina na yung Balay Silangan is wala pong pumapasok, wala pong nag-a-admit. And parang wala po akong narinig na meron pong private institution like rehabilitation center po dito sa Pagadian City po. And as per my research po, mahal po kasi ang magpa-rehab. Nasa range po 30,000 up. So ano po kaya yung magagawa ng PDEA, lalo na meron po tayong naka-allocate na budget po for the year of 2025 na mahigit 3.8 billion po. Paano po kaya magagamit ng PDEA to achieve po yung mga operations goals po natin? Yes, siyempre may regular budget naman bawat agency may regular budget naman siya. Although yung sa pagkakandak ng rehabilitation talaga, hindi part ng mandate ni PDEA. So hindi talaga siya kasama din doon sa budget na na-approve. So yung budget na yun is iba yung pinaglaanan. So ang kaya lang namin magawa is yung parang na-discuss kanina, yung i-assist yung mga nagsusurrender, ipasok natin sila sa mga treatment and rehabilitation center. Tama po yung sabi nyo kanina na ang available na treatment and rehabilitation center dito sa Region 9 is yung nandun lang sa Zamboanga City. And outpatient pa, hindi pa siya tumatanggap ng inpatient. So talagang pag may patient na talagang drug dependent, after siya ma-examine ng mga physicians natin, kailangan talaga siyang ilabas o hanapan ng treatment and rehabilitation facility sa labas ng ating region kasi wala nga dito. Pero kung ano man siya, pag yung drug dependency niya is makuha naman sa ibang level ng rehabilitation, gaya ng community-based drug rehabilitation na kinakandak ng LGU, pwedeng yun ang i-recommend natin para sa mga nangangailangan ng rehabilitation. So yung community-based drug rehabilitation ang pwedeng gamitin nating intervention dito sa mga hindi naman talaga kailangang ipasok sa mga facility-based. And yun, kuminsan nag-a-assist naman po ang mga LGU sa mga dinadala talaga sa mga ibang treatment facility. Kunwari, dinadala sa Cagayan de Oro, sa Bukidnon, yun yung merong mga treatment facility. Nag-a-assist naman po yung kanilang mga mayor. So, yun, hingan talaga nila ng tulong din yung ating mga local chief executives. RD, sa mga narinig po natin, meron po tayong mga ginagawang mga lectures, mga information dissemination campaigns po para especially sa mga kabataan po. Effective na po ba yun na pamamaraan para po talaga matigilan na po, maiwasan po yung paggamit ng droga po? Kailangan nating gawin palagi yon kasi parang reminder siya. Ini-educate nga natin sila na nagiging aware sila. May mga iba na kahit ganun ang gawin natin, nag-ano pa rin, nagtatry, gusto niyang subukan. Pero at least pag sinubukan niya, mali pala ako, magpa-rehab na lang ako. Parang at least may isang layer din tayong kumbaga pang treat kung sakaling hindi sila makuha sa education, sa awareness, na kailangan pa rin natin siyang gawin palagi para kahit paano inform din yung ating RD, marami na po kasi mostly everyday mayroon pong mga bypass operations po within Zamboanga del Sur only po. So, kumusta na po? Sana po yung mga confiscated po na mga drugs po, na-dispose na po ba yun? May schedule tayong distraction ngayong November 6 sa Zamboanga City. Kasi ang kailangan kasi natin is mga facility. May ginagamit tayo dati dito na distraction facility, Libertad, Energy, Power, ganyan. Dito sa Aurora yata yun. Pero kumbaga depende rin sa operation niya. Pag hindi siya mag-operate, hindi rin tayo makapag-request na isabay yung distraction. May isa din sa Zamboanga na kumbaga facility para sa mga canning of sardines and tuna, pero hindi rin siya nag-ooperate, so hindi rin natin maisabay doon yung distraction natin. Ang requirement kasi ng distraction natin is
dapat masira sa isang thermal facility. May requirement na number of degrees, ganyan. So, kailangan natin talagang meron munang facilities. Sa ngayon, may na-tap tayo. Last week lang, umuo naman yung may-ari. Makikipagmuwa pa tayo bago natin magamit yun kasi isa yun sa mga measures or process na kailangang magkaroon muna bago basta i-destroy yung yung itong mga dangerous drugs. And during destruction din dapat nandyan lahat yung mga witnesses. Yung galing court, galing media, galing prosecutor, DOJ. Kailangan nandyan din yung mga witnesses natin and bago ma-destroy yung itong mga illegal drugs. Okay, last na lang po, RD. May mga changes po ba on trainings po para sa mga future po na mga agents po natin? Yes, ma'am. Ongoing ang recruitment. Ang number of agents na nakapasa dito sa Region 9 is 5. 4 na lalaki, 1 babae. So, konting-konti. So, dapat ma-encourage natin yung mga kababayan natin dito sa Region 9 na mag-apply din sa PIDEA, hindi lang sa PNP, hindi lang sa BFP, hindi lang sa ibang uniform service. May PIDEA, kung nakikita nilang makakatulong sila sa qualified sila, eligibility is kahit papaano professional eligibility, 21 years old to 35 years old siya, pwede silang mag-apply and may mga screening naman doon, may exam, neuro, medical, and physical, then mapa-finalize kung sino yung mag-attend dito sa training na to. Drug Enforcement Basic Course ang title ng training na binibigay natin dito sa mga drug enforcement officers natin, would-be drug enforcement officers. So, yun, ina-encourage natin, ina-announce natin dito sa Region 9, sa mga nanonood, na continuous yung training kasi nga, isa yun sa na-approve na budget. Kasama sa budget yung pagre-recruit namin ng mga personnel. Kasi nga, wala konti lang talaga kami. Hindi namin namaman yung mga lugar-lugar dito. So, yun ang isa sa mga target ng way forward ng aming agency is talagang mapunan lahat yung lacking human resources namin, ma'am. That will be all po. Thank Salamat. you. Thank you, Ma'am Joan of XFM. Now we go back sa atin pong online questions from Basilan. First question po, ano po yung specific measures RD and verification process na ginagawa ng PIDEA o ini-implement po ng PIDEA to ensure that barangays declared as drug-free or drug-cleared are genuinely free from illegal drugs and remain so over time? Yes, ma'am. So, ang usually tinitingnan natin dito is yung manual in the implementation of Barangay Drug Clearing Program. So, yun, once na na-clear ang isang barangay of illegal drug activities and drug personalities, dapat i-sustain ng Anti-Drug Abuse Council yung status nilang yon. So, ano yung mga activities na pwedeng gawin? So, continuous monitoring pa rin, reporting ng kung may makita silang engaged sa illegal drugs. Kung may na-engage naman, gaya ng in-example kanina, may nag-relapse or nagbenta uli kasi siguro sa pangangailangan nila, pwedeng pasok natin sa mga balay silangan para hindi ma-revoke yung kanilang status as drug cleared. So, kumbaga, i-sustain talaga yung mga activities and programs na implement. Hindi pwedeng na-clear na, i-collapse mo na yung mga nag-implement. Hindi pwedeng wala ka ng, okay na, clear na ako, tanggalin mo na yung badak, parang ganun. Or hindi ko na kailangan ng health desk dito kasi wala na akong i-rehab. Sarado ko na yung Kung ganun, edi talagang malaking chance na bumalik yung drug affectation ng isang lugar. Pero dito po ba sa Zamboanga Peninsula, wala pong declared barangay na drug-cleared barangay na bumalik po sa status nila na, meron ng droga ulit dito sa barangay? So far, ma'am, hindi namin nadideclare sa Regional Oversight Committee na na affected uli siya. Kasi nga, pag nandyan yung reports, tapos nandyan in place naman yung mga mag-a-action dyan, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, ma-actionan nila yung report, yung information na may illegal drug activities,
na may personality na nagpapakalat dyan, may user dyan, pag ma-actionan nila yon and may bigay nila yung tamang report sa amin, ito na nakapag-undergo ng na-endorse, may intervention ng ibinigay, hindi na natin sila i-revert back to as drug affected. So, pag nalaman natin na gano'n din naman, nalaman natin dito sa regional oversight na may ganong information, sinasabihan din naman natin yung yung badak para gawan niya ng action kung hindi niya napansin yon. So, ganun yung communication niya. Dapat sinasabihan din siya nagre-report din, parang ganun. Yes, RD, may follow-up lang po ang Basilan. Are there post-clearance audits or inspections to validate that the barangays remain free from illegal drugs? As you mentioned po kanina, continuous nga po yung ating monitoring and evaluation. But how frequent po ito ginagawa? Sa validation, pag kinakandak namin yung Regional Oversight Committee, dapat monthly siya, yung Regional Oversight Committee. Pero sa ngayon, hindi pa kami nakakapag-Regional Oversight Committee because wala rin nag-apply nag-apply for the retention of their status as drug cleared or for their barangays to be declared as drug cleared or kung nagawa na nila yung mga process para sa drug. So, dahil yun, walang nag-apply din, wala kaming may process. So, sa ngayon, yung parang napag-usapan namin last time is puntahan yung mga drug-affected barangays na to, ano ba yung dapat nyong gawin dapat. So, may sasabayan nga namin yung, initially may nakandak ng mga orientation during sa SICAP Badak. So, yun, tuloy-tuloy lang namin yung pag-roll out nitong ng barangay drug clearing. Yes, napansin nga po natin na parang mahina po yung pagdagdag ng mga drug-cleared barangays po natin. And as you mentioned po, RD, meron tayong mga walang masyadong nag-a-apply for retention and for drug clearing. Ano po yung nakikita niyong rason for this po, RD? Yun nga, siguro dissemination ng or hindi sila informed siguro. Or yung sinabi ko kanina na baka dahil cleared na sila, okay na sila. Ganon siya. May kampante na ng mga barangay, no? Pero hindi dapat maging kampante, right, RD? Alright, so we will move to our next media to ask the next question from IFM Pagadian. We have Sherman Calotes. Hello. Good morning, RD, and to all PDEA personnel and to my media friends. Sherman Calotes po from RMND XPR 603. RD, nalalapit na po yung undas at expected po na maraming mga kababayan natin ang uuwi sa kanilang probinsya, mga munisipyo. At importante po na hindi lulong sa droga yung mga drivers natin, yung mga bus drivers, van drivers, and tricycle drivers. RD, paano po pinapaigting ng PDEA Region 9 ang Oplan Harabas upang matiyak ang ligtas na at drug-free na mga terminal, mga drivers sa mga pampublikong transportasyon sa buong Zamboanga Peninsula? Yes, sir. Regular po nating ini-implement yung Oplan Harabas during sa mga dagsahan nga or yung maraming traffic. So usually Semana Santa, yung itong Undas and Christmas season, usually doon tayo nag-implement ng Harabas. And ang kasama po kasi natin dito is si Land Transportation Office and si Land Transportation LTFRB. So yun ang palaging kasama natin para ma-implement itong Oplan Harabas. So may schedule naman po tayong ikakandak na Harabas. Pwede nating sabihin na sa November 30 na. Okay. Attorney, RD, my next question is related to drug-free schools and universities program. So pwede po ba naming malaman na meron po bang eskwelahan, mga universities dito sa Zamboanga Peninsula na hindi pa po drug-free? Ang meron lang kami is yung nag-implement ng drug-free workplace
na mga schools. Okay. Pero yung kung hindi sila nag-implement, kumbaga parang di natin alam yung status, parang gano'n. So, in-encourage natin na kahit papaano lahat ng environment workplace is i-implement yung drug-free workplace. So sa ngayon, ang meron kaming data na nag-implement is yung 57 offices. Parang gano'n po, sir. Okay, thank you po, RD. Thank you, sir. Thank you, Sherman Calotes of IFM Pagadian. Next po, from Nong Lading Radio Pagadian, we have Claire Doreza. Yes po, good morning everyone, especially to you, RD. So, tanong ko lang po, as you mentioned earlier about sa program, so may program din tayo sa education. How about po sa livelihood program para sa ating mga drug surrendery na natapos na nag-conduct na sila, nag-undergo na po sila ng bahay silangan? Yes, ma'am. Naka-incorporate na po sa Balay Silangan yung kumbaga livelihood component na itinuturo sa ating mga reformists doon. So, si TESDA talaga, active naman si TESDA, namimigay pa siya ng mga tools, namimigay sila ng mga gamit pang-start sa mga nagko-complete nung Balay Silangan Reformation Center. So, yung sa Sibugay na na-attendan ko, na napuntahan kong mga Balay Silangan Reformation Centers, palaging nandun si TESDA na nagbibigay ng, kumbaga, train nila, then after ng graduation, binibigay yung kailangan nilang parang starting kit, starting tools, parang mga ganon, para makapag-umpisa yung ating. Initially, ganon pa lang yung level ng parang support natin sa mga So nagsusunod. at least ngayon, meron na talagang Yes, may naumpisahan na at nabigyan na po ng livelihood. So, paano po natin malalaman, RD, sa iba't pa po na mga drug surrendery na may mga monitorong pa bang ginagawa nating mga PDEA personnel or sino po ba yung mag-monitor sa mga barangay na hindi na po yun bumawalik sa illegal na droga yung mga drug surrendery? Iyan po, ma'am. Yun nga, kaya nandyan si Barangay Anti-Drug Abuse Council natin. Parang ganon kasi yung reporting natin. Nanggagaling din talaga sa, aside sa mga kinakandak naming intelligence workshop, sa law enforcement, yung isang reference natin ng mga information is yung reporting manggaling sa barangay. So kailangan talaga ng continuous yung reporting, and then siyempre yung dito sa taas sa amin sa law enforcement, yung intelligence workshop namin, monthly naman kinakandak yung intelligence workshop, provincial-wide, nandyan yung lahat yung mga yung per munisipyo ng mga PNP, then magkakandak pa kami sa regional level ng pag-finalize or pagbabalidate ng mga involved sa illegal drugs and kung anong mga illegal drug activities na nakikita. So yun ang parang mga kinakandak natin para namomonitor and nakikita pa rin natin kung may mga illegal drug activities sa mga community. Okay po, thank you. And that's all. Thank you. Thank you, Ma'am Claire Doreza. Next question po from our online media. From Zamboanga del Norte, sabi nga nila, prevention is better than cure. In terms of drug abuse prevention, we have programs like BIDA, but ano-ano pa ba ang mga initiatives natin to ensure that Filipinos, especially ang ating mga kabataan, won't even begin to consider drug use? How are these programs implemented? And have we seen a significant decline in drug use since their implementation? Yun nga, drug education pa rin naman ang talagang pinaka-strategy natin sa mga youth. In coordination sa DepEd and sa CHED. Yun pa rin ang natin para ma-inform talaga sila na hindi pwedeng, kumbaga, di dapat sila gumamit ng illegal drugs. Kailangan nilang, yun nga, BIDA, buhay, ingatan, droga, ayawan. So parang say no to drugs yun eh. Say no to drugs and kumbaga maging healthy tayo. Maging healthy tayo. So dapat may mga health promotions na gagawin, mga activities na gagawin na gaganda yung natin, yung ating health. So usually pag sa mga youth is sports and kung anong mga other activities na talagang maingganyo din yung mga youth natin. So siguro yun ang bigyang
suportahan ng ating mga leaders kung paano i-develop yung ating mga youth. RD, next question po, how does PDEA make sure na legit po itong mga facilities or clinics na nag-o-offer ng drug testing? Accredited, DOH accredited drug testing. So once accredited ni Department of Health, may criteria naman siya. So kung kung na-accredit na di DOH, may monitoring din naman siya, may regulatory intervention din naman ginagawa sa DOH. So kung accredited na siya, sa tingin ko nasa standard naman nitong mga drug laboratories. Thank you for that, RD. Next question po will be coming from Infolink Pagadian, Sir Manny Maulana. Hello. Yes, RD. Good morning. Welcome po sa Pagadian City. At least kata-transfer niyo lang po as regional director. But anyway, ang tanong ko lang, kumpara dati kay Duterte at saka kay Bongbong, gaano katalamak ang droga ngayon based on your assessment sa kanilang pamumunuan? Gaano katalamak? Yung mga nasis nating illegal drugs ngayon, siyempre nasurpass yung mga dating nasis nung panahon ni. So kumbaga in terms of seizures ng illegal drugs, nitong year lang is umabot na ng parang 6 tons ang nasis natin dahil nga binagsakan ng mga producers ng mga drug syndicates na nakabase sa Myanmar. Yun naman yung source ng illegal drugs. So marami tayong na-recover kaya yung data natin malaki din. Ang pinakamataas yata nung panahon ni President Duterte na nasis natin nung time niya is, may smuggling din yun. Yun nga lang, medyo 500 yata yung nakuha sa Zambales, 1.5 yung nakuha sa Infanta, then below 1 ton na yung mga ibang nakuha. So, pero ang parang sa isang year, yung total is parang nasa 2 tons, ganyan, 2 to 2.5 tons. Pero ngayon, parang 6 tons yung na-seize natin in terms of volume seizure per year. Assessment lang po sa mga users, gaano din? Sa assessment naman sa users, yun nga, dahil sa implementation ng ating drug-free workplace, lahat ng workplace is kinakandakan natin ng drug-free workplace, nagda-drug test tayo as one of the requirement. Ayun, nahahagip natin yung mga dating hindi natin nahagip. So may mga nagpa-positive sa mga drug testing na kinakandak natin sa mga workplace. And yun nga, intervention ang kailangan nating ibigay. Usually naman, wala pang for facility. Kumbaga, mild lang naman yung nila. Kumbaga, hindi sila yung talamak na user. Kumbaga, pwede pang makuha sa counseling, pwede makuha sa mga education, ganyan. Hindi naman, kumbaga, yung talagang kailangan nang ilagay sa treatment facility. Considering po na may ginagawa kayong random drug test po sa mga drivers, sa mga bus drivers, pwede ba may sali din yung mga media? At least malaman po din natin in fairness sa mga reports nyo. Opo sir, kung may group kayo, kumbaga parang kung may group siya, kasi pag-implement nga ng drug-free workplace, dapat may policy. So kung may parang group kayo, may president, ganyan, may organization, i-declare nyo, sino yung magiging drug-free workplace committee nyo, may mga naka-assign, may mga, sino yung taga-lecture nyo, sino yung taga-ano nyo. Kung may ganon, then pwede kayo mag-request sa PDEA, in one, magda-drug test tayo. Yes, sir. Yung sinasabi niyo po, sir, na may drug-free po sa isang lugar, considering po, masali ba yon sa indicator sa report nyo, yung mga users, considering may mga users po na anak ng politician, anak din ng mga enforcer, ano-ano, makonsider ba yan? May mga users po ng mga drugs diyan na pwedeng ma-drug-free? Ang alam ko sa mga nagpa-positive sa
sa implementation ng drug-free workplace, hindi naman yata namin kumbaga, hindi siya nagiging part ng isang list namin, parang ganon. Kumbaga, ang ano lang talaga is tulungan sila. Tulungan sila na makarecover, maiwasan nila yung paggamit sa illegal drugs. Kumbaga parang surveillance test lang siya. Oh, positive ka, ano. Parang ganon din ang ginagawa natin sa ating CBDRP. 3 times silang, 6 months yun yung program na yun. 3 times natin silang dinadrug test. Pero pag may nag-positive, hindi naman natin sila ikulong or hindi naman natin sila, kumbaga medyo tututukan lang sila na dapat sa mga next sa mga ano nila, hindi na sila mag-engage. Ganun, sir. Last na lang po, sir. Considering po, hindi po to basta-basta ang trabaho nyo. Kasi delikado to na trabaho kahit papano. Mayroon pong naging volunteer police po sa mga barangay. This is only my opinion or pwede pong may suggest. Pwede ba magkakaroon ang PDEA din into sa volunteer din? Considering po, para at least nasabi mo kanina is kulang kayo sa manpower. But anyway, magkakaroon po ng mga volunteer po na PDEA in every purok para at least yung mga users takot na kung may PDEA volunteer. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir, for that question. Sa ngayon, sir, ang ina-employ namin sa na volunteers is yung mga civil society organizations. Kumbaga sila yung pwede naming i-accredit as civil society organizations. Yun, sir. As to informants naman is, yun nga, pag-aaralan pa namin, sir, yung Barangay Intelligence Network. Yes, sir. Thank you so much, Sir Manny Maulana of Infolink Pagadian. Si Sir Dudes Marson of Pagadian News Channel will give no follow-up questions. Okay, follow-up question, sir. Clarification. Yung may na-positive or positibo, yung mga barangay officials, yung mga SK, hindi naman lahat, ano ang action dito sa PDEA, sir? Kung sa drug-free workplace nga, dapat kumbaga yung nakasaad sa policy natin doon na dapat natin silang i-treat, yun yung action na dapat gawin sa kanila, sir. Okay. Yung iba, nandun na sa listahan, tapos ulit-ulit pa rin na gumagamit. Yun nga, mga public servant, mga prominent people, pinawarningan. Tapos, yung iba, medyo kilalang mga prominent na tao, especially dito sa Pagadian City. May nahuli ba? User lang? Yung mga nagpa-positive sa drug-free workplace nga, yun yung namin yung kumbaga kung ano yung policy, yun ang dapat i-implement. Kung ano yung dapat intervention na ibigay. Pero kung kumbaga parang may violation na siya sa administrative, pwedeng violation sa administrative. Pero kung mahuli siya during operation, criminal na yun, sir, criminal. Okay, thank you, sir. Okay na po si Sir Dudes Marzon, ang huling media partner natin to ask a question. And we reach the end of our program, pero bago po tayo magtapos, pakinggan po muna natin ang closing statement ni PDEA Regional Director Brian Babang. Good morning once again sa ating lahat. So nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa lahat ng mga agencies, mga LGUs, yung natumutulong sa PDEA sa pag-implement ng anti-drug programs natin. So malaking bagay po yung inyong mga suporta, yung kumbaga mga initiative din nyo na maipagpatuloy yung ating pag-implement ng mga different anti-drug programs, Balay Silangan, Barangay Drug Clearing Program, Drug-Free Workplace Program, and yung ibang initiative natin gaya ng Oplan Harabas, Oplan Kalasag, para ma-maintain natin or tutukan natin yung paglaganap ng illegal drugs. And syempre, yung sa mga efforts natin sa ating mga youth para hindi sila ma-engage sa illegal drugs. So maraming salamat po sa ating lahat.
Maraming salamat po. Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Regional Director Brian B. Babang. At sa kanya pong team, we have Assistant Regional Director Levi G. Valmoria, Chief Operations Division Dorothy Joy Villoso, Attorney Carlene Hoson Yurong, the Chief of Staff ng Legal and Prosecution Unit, and May O. Principe Lagarnia, the Chief of Regional Operations Center. Maraming salamat po sa mga tumutok sa ating programa sa ngalan po ng Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, and our Regional Head Noemi B. Edaga, at sa buong pwersa po ng Philippine Information Agency and PDEA 9. Ako po si Glenn K. Candia Peñalosa, hanggang sa susunod na episode ng Kapihan sa Rehiyon 9. Maraming salamat.